Aabot sa 3,000 magsasaka ang nagbarikada sa isang highway sa Coronadal City sa South Cotabato. Panawagan nila sa gobyerno, tulungan sila ngayong labis na apektado ng tagtuyot ang kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan at ng PNP na magpapatupad sila ng maximum tolerance para maiwasang maulit ang madugong dispersal sa Kidapawan City kamakailan. May report si Salima Refran. Dahil sa hirap umanong dinaranas ngayong tagtuyo, nagmarcha ang mga magsasaka sa Coronadal City, South Cotabato. Nagbarikada sila at humiga sa highway para manawagan ng tulong mula sa gobyerno. Ayon sa grupong Kilusang Mayo 1, hindi pa raw nila alam kung hanggang kailan tatagal ang kanilang pagbabarikada. Sa ngayon, almost 3,000, no? More or less dito is 3,000 rallies dito lahat. From where? From 4 provinces, North Cotabato, South Cotabato, Coronadal, og Socsardiano, Sarangani. Pero ayon kay Coronadal City Mayor Peter Miguel, hinakot lamang daw ang mga magsasaka. Are interviewing people and they admitted that they came from other provinces. They're maybe being mobilized, finance, may mga sasakyan, may mga food rations. Tiniyak naman ng alkalde na magiging maluwag ang lokal na pamahalaan sa mga relista. Nagpadala na rin daw ng mga gamot at doktor ang lokal na pamahalaan ng Coronadal para sa mga relistang nagkakasakit na. Ang PNP ipatutupad naman daw ang maximum tolerance para wag nang maulit ang madugong dispersal sa Kidapawan City noong April 1. Let them, express their legitimate right to protest. Ay ang amin lang sanang hiling, ma-recognize nila na yung ibang taong na gumagamit ng kalsada ay meron ding karapatan, di ba? Natanggap din daw ng PNP ang impormasyon mula sa social media na umano'y niloko lang din ang mga magsasakang pumunta sa rally at yung iba raw ay ayaw nang paalisin. Nagkaroon din daw ng negosasyon na binibigyan na ang mga magsasaka ng 25 kilo ng bigas kada pamilya pero ayaw pa rin umanong tanggapin. Sinisikap pa ng GMA News na kunin ang panig ng mga relista tungkol sa ulat na ito. Kung hirap na mga magsasaka sa Mindanao dahil sa El Nino, ganun din sa Hilagang Luzon. Sa Lawag City sa Ilocos Norte, nalanta na ang 1 hektarya ng taniman ng talong. Wala raw magawa ang mga magsasaka para maisalba ang kanilang kabuhayan dahil wala ring supply ng tubig. Dahil matagal na ring hindi umuulan, nanganganib ding masira ang iba pang mga tanim nilang gulay. Namamatay na dahil walang walang tubig. Tapos yung init? Oo, mainit. Sa Santo Niño naman sa South Cotabato, sa mga palaisdaan sana ng tilapia, umaasa ang mga residente para sa kanilang kabuhayan. Pero maging ang mga ito, natuyo na rin dahil sa matinding init. Sa 12 fish pond sa lugar, iisa na lang ang gumagana at pinatutubigan gamit ang nag-iisang water pump. Maraming fingerlings na rin ang nangamatay. Ang malalaking tilapia, ibinenta na nila sa palengke. Ilang kilo ng tilapia na lang ang natira sa palaisdaan. Salima Refran, GMA News.